Hello, Cancer, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po yun nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tignan natin yung mga messages and energies surrounding you this week. First card po ninyo is your current energy, which is the Judgment. Next card po ninyo will be what to embrace. Anong dapat ninyo yakapin this week. We have the Queen of Swords. Anong dapat ninyong iwasan. We have the Page of Swords. Ano po yung accomplishment ninyo. We have the Six of Swords. Puro swords, no? So, mga blessings, opportunities that might come your way. We have the Star. Ayan, napakaganda. Beautiful. Obstacle ninyo, possible obstacle. We have Death energy. And yung advice from Spirit. We have the Seven of Swords. Ayan, puro swords energy karamihan. Ano? So, yung theme ninyo for the week is King of Cups. Ayan. So, siguro dahil nga there's a lot of thinking dito na gagawin kayo. There's a lot of pag-ninilay-nilay at pagmumuni-muni ang kailangan ninyong gawin this week. Maybe because there are some things, no, na kailangan ninyong pagdesisyonan with the Judgment, no, and the other situations ninyo sa buhay ngayon. Kaya maybe you are going to maybe you are going to reach out to someone na katulad ni King of Cups. You know, this is your fellow water sign. Siguro you're going to ask for advice, or baka magkukonsulta kayo someone na very, very calm, very friendly, very intuitive and sensitive din na person, very compassionate, because siguro talagang kailangan mo ng opinion ng iba, no? Gusto mong makarinig ng perspective ng iba, opinion ng iba, something like that, no? Kaya maybe you are going to consult with someone, someone matured, siguro someone na mas marami ng experience sa buhay, 'di ba? Maaaring 'yun ang lalapitan mo around this time. So, yung current energy ninyo is Judgment, which is decision making. This is about awakening. There is a rebirth din dito. There is also a reminder din dito sa inyo na kung ano man yung decision that you will come up with, pag-isipan ninyong mabuti. Huwag kayong munang magdedesisyon agad-agad na hindi ninyo to pinag-isipan. Because whatever the decision may be na gagawin ninyo this week, that is going to have a great impact, no, in your life. Kaya ng mas mahabang panahon. Kaya kailangan pag-isipan ninyong mabuti ang lahat. Alright? At saka, Cancer, there will be siguro awakening din, no? Sa pag-iisip-isip at pagmumuni-muni ninyo. There is going to be some self-realizations, no? Or discovery na magaganap. Alright? Kaya, kailangan talaga na pag-isipan ang lahat. Alright? So, yung dapat ninyong embrace ngayon is Queen of Swords. Kasi baka dito, baka merong tendency na mahiya kayo. No? Mahihiya kayo sa sasabihin ninyo, mahihiya kayo sa desisyon na gagawin ninyo, or pwedeng matatakot kayo na i-express yung sarili ninyo, i-express kung ano yung laman ng isip at ng puso ninyo. Kaya kung ano man yung mapagdesisyonan ninyo, may tendency na baka hindi ninyo din ito masabi or hindi ninyo ito magawa. Kaya this is a calling para sa iyo, no? Na be authentic, no? Be honest, be truthful. Okay? Sabihin mo kung ano yung gusto mong sabihin.
Alright? Kung ano yung nasa dibdib mo, ilabas mo, put them into words. Alright? So, anong dapat ninyong iwasan? The Page of Swords. No? Page of Swords is about communication. This is about mga impormasyon. No? Mga impormasyon na dadating, it could be balita, it could be gawa ng inyong pagre-research, no? So, baka may mga impormasyon ito na po pwedeng makatulong sa iyo na makapagdesisyon kayo, no? Dito. At ang kailangan nyo lang iwasan dito siguro yung kasi hindi mo siguro dapat na pagkatiwalaan lahat, no, ng mga sinasabi sa iyo ng ibang tao, because there could be people dito that will be feeding you with information as well. Pwedeng hinihingi mo yung impormasyon na yan from other people, or there could be people na talagang magmamarites, no, at magmamarisol sa iyo. Kaya yun ang dapat ninyong iwasan, ano, yung pag-entertain ng mga negative information, or iwasan mo din na magtiwala kayo agad-agad, no? Lalo-lalo na if those information maririnig ninyo, mararamdaman mo naman kung ano yung chismis at hindi, 'di ba? Kaya you need to verify, no, those information before you believe them. All right? So, yung accomplishment ninyo dito is the Six of Swords. Six of Swords is moving on energy. Pwede na mayroon ditong situation kayo na maaaring matagal nyo na tong pinagtiisan, matagal na kayo nagtiyaga dito sa sitwasyon na to, hoping, no, na mag-i-improve, hoping na magiging maayos, or magiging maayos pa ang sitwasyon. Although this is parang nahirapan na kayo rito, maybe you have suffered enough, kaya maaaring turning point na ninyo ito, masasabi ninyo sa sarili ninyo na enough is enough, tama na to, 'di ba? You've done your part, no? Ginawa ninyo na yung pagtitiis, pagtsatsaga, pag-asa na sana ay lahat ay magiging maayos, but maybe the people around you, no, wala namang ginagawa, wala namang effort, no, to fix everything, or to help you fix the situation, or help you improve the situation, 'di ba? So pwedeng ano 'yan, pwedeng relationship, pwedeng pamilya, pwedeng related sa career, no, or trabaho na ayaw mo na, you know. This is the best thing na you can do, no? Sa tingin niyo ito na yung best thing that you can do, na umalis ka na, iwasan mo na yung sitwasyon na ito. So you're moving on, no, from this situation. You are starting fresh, no, in your life. Kaya for sure maaring merong relocation dito. Some of you may remove yourself physically, no, from this situation, at kayo maglilipat ng bahay, maglilipat ng trabaho, yung ganon, maglilipat ng location, yung ganon. So, travel also will be imminent for some of you rito. Alright? So, ano yung mga blessings and opportunities na maaaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon? Cancer, we have the star energy. Okay? The star is a new beginning. At sa pagsisimula ninyo rito, maaaring yung sisimula ninyo bagong buhay dito is because nanggaling kayo dito sa Six of Swords, no? Maaari na you're going to start a new life dito, at sa pagsisimula ninyong ito, bit-bit ninyo yung hope, no? Yung hope, yung optimism, yung renewal sa sarili ninyo, sa isip ninyo. Kaya this is going to be an exciting period din sa buhay mo, na ikaw ay magsisimula ng bagong kaganapan sa buhay, magsisimula ka ng bagong chapter sa buhay mo, no? And maaari din na this is a wish come true. Diba? Yung pagsisimula mo ng bagong buhay could be your wish coming true. Kasi this is also a wish fulfillment energy. Kaya siguro magiging masaya ka talaga rito. At ang maaari mong maging obstacle dito or challenge is death energy, which is moving on energy as well. This is also a new beginning. So, maaaring medyo lang ma-challenge, medyo lang mahirap siguro kayong magsimula ng bagong buhay, 'di ba?
maaari lang din kasi na hindi pa kayo totally healed talaga, 'di ba? Hindi pa kayo totally healed sa kung ano man ang pinagdaanan ninyo rito, ano man ang sitwasyon na iniwan ninyo rito or iiwanan ninyo. Maybe you are not totally detached from that kasi nga syempre bagong-bago, fresh na fresh pa. But wag kang mag-alala, the divine will always be by your side, no? Your guardian angels will always be by your side. At ipagdasal mo din yan. No, magdasal ka na maging magaan ang transisyon, pagsisimula mo ng bagong buhay, maging magaan, no? Yung pagsisimula mo ng bagong chapter sa buhay mo. Okay? Walang imposible. Right? Walang imposible kapag i-offer mo ang lahat sa divine. So, yung advice sa inyo dito, mag-iingat din kayo. Okay? Kasi sa pagsisimula mo ng bagong buhay, meron dito mga trickster, meron dito mga manloloko, meron ditong mga epal na magpapanggap na tutulungan ka, magpapanggap na very helpful, very tas yung pala mambubudol sa iyo. Okay? So mag-iingat ka din sa bawat galaw na gagawin mo, sa bawat desisyon na gagawin mo. Okay? And also be aware, no? Be aware of what you share with other people. Wag kang masyadong magtitiwala agad-agad, lalo-lalo na kung sa mga bagong lugar na pupuntahan ninyo, maging maingat kasi marami talaga manloloko, mambubudol na, no, sa paligid natin. There are so many people that are not doing an effort para mabuhay sila. Umaasa na lang sila sa kung ano makukuha nila from other people. So we have chimpanzee, use both your intuition and your intellect to solve the problem or get answers to your question. Ayan. So both sides of your brain, gamitin ninyo yan para makapag-desisyon kayo na maayos at para balanse, no? Para wala kayong pagsisihan, para maging effective ang solution na may isip ninyo. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.